Okay, narito po ang ating panauhin ngayong hapon. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in History sa La Consolacion University of the Philippines. Nagpatuloy pa rin sa pag-aaral sapagkat siya ay kumuha ng Continuing Professional Teachers Education sa parehong universidad. At syempre naipasa niya ang board exam para sa teachers noong taong 2017. Kaya nga po ito ating panauhin ngayon ay naku, batang-bata pa po. Sa kasalukuyan, siya ay isang high school teacher sa Giginto National Vocational High School at part-time instructor sa Dalubhasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Ang atin pong panauhin ngayong hapon, si Ginoong Jessie G. Kaling. Magandang hapon, Sir Jessie. Yan. Hindi na po kayo sa ating mga viewers. Isang makasaysayang hapon sa ating lahat. Tita mo naman. Patula ba yun, sir? Tutula ba tayo? Ano ba? Ay di po, ito po ay paraan ng pagbati ko lalo na sa aking mga mag-aaral. Ayan, ako, shout out nyo na. Baka nakakatutok para naman masiyahan sila dahil nandito ka, sir, ngayon sa ating Radyo Kapitolyo. Ayan. So shout out po lalo na po sa aking advisory class, ang grade 7 Alejo Santos ng Giginto National Vocational High School. At syempre sa lahat po ng teacher, alam ko po na hindi kayo makakatutok dahil may meeting po tayo Pero sa pwede yan, sir, sa replay. Yes, sa replay na lang po sila tumutok. Yes. Ayan. So shout out po sa inyo at alam ko may meeting po tayo ngayon. Sorry, nandito ako. Oo. And syempre po binabati ko rin po syempre ang Dalubhasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Or ito yung Baliwag Polytechnic College sa aming presidente na si Doc Emiterio Tiburcio. Yan, sa aming President Emeritus at sa aming College Administrator, Attorney Robert John Aidoneza, na siya rin naming Program Director sa History and Filipino. At sa lahat po ng mga estudyante ko, mga naging estudyante ko, dyan sa Dalubhasaan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ngayong hapon na to, sir, naririto ako parang estudyante mo lang din. Kasi, syempre, gusto kong matuto. Kaya, tuwang-tuwa ako na ako ang makakasama mo ngayong hapon. Ang unang tanong ko, sir, na gustong-gusto kong maintindihan at malaman at malawak na maunawaan, ano po ba yung ipinagdiriwang ng ating lalawigan kapag Agosto 15 ng bawat taon? Ano po ba yung significance nitong petsa na to sa ating kasaysayan? Okay. So, nung nakaraang ika-15 Agosto, ay ipinagdiwang po natin ang Araw ng Lalawigan ng Bulacan. Araw ng Kumbaga, sabi nga po, ito po ay ang araw na itinakda na ito yung petsa ng pagkakatatag ng ating lalawigan. Kasi kung nakikita po natin sa ating seal, ayan, nandyan po yung seal po ng ating lalawigan ng Bulacan. No, nakalagay po sa ibaba ay, sa itaas, yung 1578. 1578. Okay. Pero kung tutuusin po ay ito po yung ating kinagisnan na po natin. Ito yung kinagisnan na po natin na petsa ng pagkakatatag ng ating lalawigan. Sapagkat wala po talagang actual document na nagsasabi na August 15. Okay. Kasi ang pinagbasehan po nito kasi, di ba po, ang unang kabisera po ng ating lalawigan is yung Bulacan-Bulacan. Sa katunayan po ay kasabay din po noon ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Asunsyon o ang Mahal na Birheng inakyat sa langit. Opo. Kaya yun po ang sa tingin ko na pinagbasihan kung bakit August 15. Okay. So ngayon ko lang naintindihan bakit nga ba ako August 15 ang pagkatatag. So dahil ang kabisera ng ating naunang kabisera ay ang Bulacan, ang bayan ng Bulacan, at nandoon nga po yung simbahan na yun. Actually, nakapunta ako dun. Talagang makikita po natin talagang paki-historical. So parang dun lang ibinase. Pero sa katitikan na kung pagbabasihan, wala po pala tayong ebidensya na yun nga ang dapat. Kumbaga napili. Opo. So ayan, naintindihan ko na pagkatatag ng bayan ng Bulacan. Yun po yung significance ng August 15. Saka ano po yung
Kasi ito po yung pinag-uusapan nitong nakakaraan, lalo na nila Dr. Jaime Veneracion. Hello po, Doc Jimmy. Sa iniidolo ko po iyan sa ating historian. So, actually po, ito yung pinag-uusapan na sana'y muli nang saliksikin kung kailan po ba talaga itinatag ang ating lalawigan. Kung August 15 ba talaga or baka may another pa. Naku sir, paano po mo magsasaliksik? Paano kung namatay na yung magsasaliksik? Paano kung namatay na yung magsasaliksik? Meron pa kaya tayong matatagpuan ng mga dokumento na po pwede nating mapagbasihan para katulad ng inyong nabanggit na baka may iba pa na petsa o ano po. Sa ngayon po kasi, ngayon napakaswerte na po natin kasi yung halimbawa po yung mga historical documents, yung mga tinatawag po namin na primary source is madali nang ma-access through online. Kasi yes po, kasi halimbawa po yung scan copy po ng mga documents. Kaya sabi nga po lagi sa amin, napakaswerte po nung generation ngayon kasi madali nang ma-access ang mga concrete documents regarding the history. Kasi nitong nakakaraan po, ayun, kahit papaano, unti-unti po nakakapag-research po ako ng ilan sa mga talagang sulat kamay na talagang hindi mo na siya mahahawakan. Talagang, di na natin mahahawakan kasi alam naman po natin na ibang klase po yung papel nung panahong iyon at iba po yung ngayon. At saka, makikita po natin talaga, originally po, ang pagsusulat kasi ng kasaysayan is sa wikang Kastila. Ay, nako. Di, kailangan pa lang. So, ibig sabihin, sir, para ikaw bilang nag-aral, no, talagang magaling ka rin sa Spanish. Un poco. Un poco, konti lang. Ibig sabihin, sir, doon, konti lang. Ayan. Ito lang yung naisip ko, sir, no, nung binabasa ko yung tungkol sa'yo. Ikaw, bilang naririyan sa kurso na yan at sa kaalaman mo na yan, naisip ko lang, sir, di talagang ikaw ay interesado sa history? Dahil yun ang major subject mo. Yes po. Ganun mo kamahal ang subject na ito? Alam niyo po kasi, bata pa lang ako, di ba noon, may nabibili tayong mga poster, yung tigli 5 piso nung araw, tapos nakalagay na do sa isang poster, yung picture ng mga bayani. Doon po ako nagsimula, kasi noon po, ang nanay ko noon, bumibili ng mga ganon, tapos dinidikit sa bahay. Kaya syempre, every time na makikita ko yon hanggang sa, lagi ko na lang nakakabisa. Tapos, syempre, dala ko, batang 90s po talaga. Alam naman po natin, nung dekada 90, mas active po ang mga historical awareness po natin. Kasi 'di ba on that time pinagdidiwang pa nga po natin noon ang sentenaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ang daming mga programa noon. Kaya nung bata po ako, nanonood po ako ng mga teatro live sa TV noon. Na napapalabas pa po yun yung mga teatro. Tapos laging may trivia sa mga every commercials no. Napapanood ko po yun. Especially during the 1998, the celebration of Centennial. Kaya tos mahilig po ako manood din ng mga historical films. Mahilig po talaga ako doon. Especially nagsimula ako manood yung Bayani. Bayani. Doon po ako nagsimula po talaga. Hanggang sa lalo po ako nagkaroon ng interest. Bata pa lang po ako. Di salamat kay nanay sa pagbili niya ng mga larawan na yon. Opo. Yun ba ang, kumbaga ay nag-encourage or pumukaw ng iyong damdamin na ito pala yung gusto mong gawin. Tsaka ano po noon dati, bumibili din ako dati yung mga postcard naman. May postcard ako bumibili lo, 3 piso pa nga po nung araw yon. Kinukolekta ko yun, kinumpleto ko yun. Picture ng bayani, picture ng presidente ng Pilipinas, kinumpleto ko po. Talaga po. Di, pasadong-pasado ka, sir, sa lahat ng national. Pambansang awit, pambansang puno. Di ba, sir, yung mga ganon? Opo. Nasa ano po yun. Kuminsan pa nga po mas alam ko pa kaysa sa teacher ko. Ay, ganon. Ako. Na-insecure naman si teacher, no? Okay, so, dahil ganoon pala ang iyong ganon kalalim ang iyong pagmamahal tungkol sa kasaysayan,
At ngayon, alam ko na kung bakit ba August 15 na natapat naman pala sa kapistahan ng bayan ng Bulacan. Pag-usapan naman natin, sir, sabi mo mahilig ka sa bayani eh. Ako din, interesado sa bayani na ito na ipagdiriwang natin sa August 30, kaya nga holiday na naman, katakot-takot na holiday ang nangyari sa atin sa Bulacan. Si Marcelo H. Del Pilar. Pwede mo po bang ipakilala sa akin ng gusto si Marcelo H. Del Pilar? Ayan, napapanahon po. Ayan, actually po, share ko lang din po, sa aming paaralan po ay we have 23 sections sa grade 7. Grade 7 pa lang po yun. How about the grade 8, the grade 9, and the grade 10? Ilan ang populasyon ng inyong paaralan, sir? Parang nasa 2,000, 3,000, parang ganun po, ano? Oh, wow. At sa amin sa grade 7, nakapangalan po ay Bayani ng Bulacan. Bayani ng Bulacan. Ngayon, siyempre, hindi mawawala sa isa sa 23 sections ay yung Marcelo Del Pilar. So talagang makikita po sa 23 na yon. Nakaganda naman, sir, no? Lahat ng bayani ng ating lalawigan. Wow. Yes po. Kaya napunta nga po sa akin, ako po ay class advisor naman ni General Alejo Santos naman ang akin. Wow. Kaya sinusulat ko po ngayon yung kanyang aklat. Naku, talaga naman si sir, ganun mo talaga sir kamahal ang kasaysayan, no? Sana marami pa ang maging... batang-bata ka pa sir, para marami ka pang maituturo sa amin. Okay, sige po, pakilala mo naman sa akin si Marcelo H. Ano ba yung H niya, sir? Okay, Marcelo Hilario Del Pilar. Marcelo Hilario Del Pilar. O ngayon, mabubuo ko na yung H niya. No? Dati sinasabi ko lang yan eh. Sige nga, sir. Pakilala mo sa akin si Marcelo Hilario Del Pilar. Actually po, meron po akong episode sa Facebook, sa YouTube channel ko na History with Sir Jesse regarding the Marcelo. Ang title ko pa nga po dyan is ang bayaning si Boy Pringle. Boy Pringle? May Pringle? Pringle, alam naman po natin, di ba yung itsura nung Pringle? Opo. Dahil yung bigotilyo niya. Ay, dahil sa bigot. Kaya tawag ko po sa title na yun is, ayan, nakikita nyo po sa inyong screen. Oo. So, doon ko po siya natawag bilang si bayaning Boy Pringle. Pero ang gwapo talaga niya. Yes po. Ako tutusin, si Marcelo Del Pilar ay pinanganak noong August 30, 1850 sa San Nicolas, Bulacan. And take note sabi po ng museo ni Marcelo Del Pilar sa Bulacan, sa mismong araw po ng kaarawan ni Marcelo ay muli po itong bubuksan. Oh, Na kung saan yun po yung mismong lugar daw po na yun, yun yung birthplace ni Del Pilar. Kaya po naging museo. Now, sino ngayon si Marcelo? Opo. Si Marcelo po ay mayroon akong nagustuhan yung isinulat niya, yung tinatawag po nating dasalan at tuksohan. Dasalan at tuksohan? Yes po. Ang natanda ko pong linya doon is, Abaginong barya, napupuno ang alkansya, ang praile sumasa iyo. Yun po yung natatanda ko, first 3 lines. Tawa ko doon. Abagi noong barya, napupuno ang alkansya, ang praile, sumasa iyo. Sumasa iyo. Dasal po yun. Opo. Kasi nga po, syempre, alam mo naman si Del Pilar, yun yung isa sa paraan niya ng panonoligsa ng ginagawa ng mga praile. Kasi di ba alam naman po natin na ginagamit ng mga praile, sasabihin lagi, kung hindi dahil sa amin, hindi kayo mga Katoliko. Kayong mga Indio kayo, hindi kayo sibilisado kundi dahil sa amin. Lagi po nila sinasabi yun. Ganun po ba? So itong si Marcelo, siya yung isa sa mga tumutulig sa mga praile na ito. Yes po. Oo. Kaya sa ating lalawigan, siya ay kinilala bilang isang bayani dahil siya talaga yung nagsulong, no? Nagsulong. Dahil hindi po ba noon ang hangarin nila ay ang makalaya tayo sa mga Espanyol sa Yes. kanilang panahon. Magkakilala siguro sila ni Rizal. Yes, nagkita po sila sa Espanya. Nako. Sinasabi ko na nga marami akong matututunan ngayon, pero alam mo sir, itong natututunan ko sa iyo ngayon ay makakatulong at maituturo ko sa apo ko.
kapag ang leksyon niya ay tungkol sa history. At lalong-lalo na, hindi ba, para sa ating mga taga Bulacan o Bulacenia, napakamahalaga na alam natin, kilala natin kung sino ang mga bayani na dapat nating kilalanin. Si Marcelo, sa kanyang buhay na yon na lumalaban siya, tinutuligsan niya yung mga Kastila noong panahon na yon. Ano ang gamit niyang sandata? Kagaya po ni Rizal, kasi alam naman po natin, si Marcelo po ay isa sa mga kasapi ng kilusang propaganda. So, ibig sabihin po, kahit si Ponce, kahit sila, lahat po ng mga nasa ibang bansa, kaya po tayo may tinatawag na La Solidaridad. Ayun. Okay. Sir, ano ang ibig sabihin ng La Solidaridad? Ayun, Parang ang hirap, La Solidaridad. Oo. The solidarity. From the word itself, solid. Okay. And then, sabi nakalagay po dyan ay Quincenario Demokratiko. Ibig sabihin po, according to the historian, ang Quincenario, ibig sabihin, ang La Solidaridad ay ini-issue every 15th of the month. Oh, parang natapat naman ang ating August 15, So, Kung sakali po yung August 15 na yan, malamang po may bago na siyang issue ng La Solidaridad. oh. So, ayun, Quincenario. Kasi itong, saan ko ba ito nakita? Parang sa Plaridel yata yun. Meron silang tinatawag na Quinta? What's it, Quinta? Kingwa? Kingwa. Ang Kingwa po kasi, ito po'y dating pangalan ng Plaridel. Yun naman pala yun. Kaya Kingwa, nako, talaga naman very, very informative learning talaga to, sir. Yun. So, wala itong kinalaman doon sa Quincenario. Wala po. Kinga. Iba pala yun. Pangalan ng Plaridel. Plaridel. Di, sir, kasi dahil sabi mo, sa pagre-research natin sa Google, at ang makikita natin doon ay salitang Espanyol. Di paano mo, sir, yung itatranslate para maunawaan? Ginagawa mo yun, sir, para sa iyong aklat na ginagawa ngayon? Kung tutuusin po, madali na po kasi ngayon kung tutuusin eh. Huh? Dahil syempre, gumagamit na po tayo ng teknolohiya. Oo. Di ba minsan nga po, pero wag masyado po yung Google Translate. Pero sabi nga sa akin is not 100% accurate. Dahil syempre po, pag nag-translate po tayo doon, nalalayo yung diwa ng sentence. Naiiba po kasi. Kaya dapat maingat din. Opo. Kaya nung halimbawa, kay Leo Santos, if I have a copy nung halimbawa wala po sa ilang mga pamphlets, English po yun. Syempre gusto ko, pag sinulat ko sa Tagalog, gusto ko sulat yung libro sa Tagalog. So dapat Google Translate ko. Ngayon, kung ano sa tingin ko na mas akmang salita, yun ang gagamitin ko. Not exactly kung ita-translate mo yung ginamit na mga salita doon. Yes po. Pag-aaralan mo ngayon kung ano yung mas angkop. Yes po. Talagang love na love mo ang kasaysayan, sir? Ganun po Nakakatuwa talaga. naman. Passion. Hindi lang ito hindi lang ito just career. Passion na, sir, no? Opo. Hindi lang career, passion talaga. Kasi favorite subject ko po talaga yung dati noon, ang pangalan noon ay Sibika at Kultura. Naabutan ko po yan. Sibika at Kultura. Naging Hekasi. Ano yung Hekasi, sir? Geography, kasaysayan at Sibika. Araling panlipunan. Naging araling panlipunan na ngayon. Araling panlipunan kami nung araw. Okay. So, malalaman mo na ngayon, sir, kung anong edad. Di tayo nagkakalay ng edad. Ganon. Ganon na ang So, ngayon, araling panlipunan siyang muli. Yes po. Oo. Simula po nung na-introduce na po yung K-12 curriculum. Naging araling panlipunan. Kasi dati, ang araling panlipunan po is ginagamit lang po itong salitang ito sa high school. Total naman, sir, ay pinag-uusapan natin at ay kasaysayan at nabanggit mo kanina, parang maaari mo ba akong bigyan din ng ilang mga bagay tungkol naman kay Ginoong Alejo Santos? Ayan. Kasi nitong nakaraan po kasi, inanyayahan akong ng isang panayam din kay Dr. Emmanuel Calairo. Siya po'y dati pong National Historical Commission of the Philippines chairman.
Siya po ngayon ay Pangulo ng Cavite Historical Society. Yun, shout out po kay Doc Manny. Magkikita pa tayo sa Biyernes sa HistorX. Yan. Si Alejo Santos po ay bayani naman ng ikalawang digmaang pandaigdig. World War II. Kasi yung panahon nila Marcelo H. Del Pilar, sa panahon yun ng mga Kastila. Yes po. Oh, yung World War II, tama ba ako? No, sir, ang history, kasi ano yan madaming may memoryahin. So, parang hindi ko siya naging paborito. Yung World War II, ito ba yung sa mga Hapon? Yes po. So ito talaga, sa mga Hapon pala yun. Pag World War II, yan. So ito yung, kumbaga, pangalawang pagkakataon na tayo ay sinupil, ano ba? Ano ba tamang word doon? Sinakop. Sinakop. Oo, sinakop ng mga dayuhan. Opo. Ayun. So, si Ginoong Alejo Santos ay dito naman sa panahon na ito. Sa World War II. Sa World War II po. Oo. Opo. Ito, ano naman ang naging papel niya dun, sir? Okay. Kasaysayan. Si General Alejo Santos po, siya po ang nung kasama po siya sa Death March. Yung Death March, Kapastarlak ba yun, sir? Yes po, yun po, doon po sila kinulong actually. And I'm proud to say po na kwento po sa akin nung nabubuhay kong lolo, yung kapatid niya, which is lolo ko na din, kasama po sa Death March. Wow. Kaya naman pala meron ka palang lolo na nakasama sa Death March. Opo. May lahi kayo ng bayani, sir. Yun nga po Tsaka sabi nga po ng lolo ko nun, namatay siya, di ba, namatay sa kulungan, tapos may nabanggit siyang word na natandaan ko is tubig. Tubig? So, doon ko napagtanto na water torture pala ang kinamatay ng lolo ko sa kulungan. Water torture? Paano yun, sir? Kasi 'di ba parod po natin minsan sa mga pelikula yung kinukuryente tapos yung tinutubigan. Dahil kasi pag nasa tubig ka at may kuryente, doon ka. Opo. Ganun pala ang mga paraan nila. No? Opo, iba-iba po. Tapos yung iba mass grave po Kasi ang nangyayari po yung iba, ikaw yung maghuhukay na sarili mong libingan Sasabihin ng Hapon, hukayin mo to. Ngayon, pagkatapos mo hukay, pag malalim na, o pagsabi, okay na, babarilin ka na lang. Doon ka na. Nako, hukayin mga sarili mong libingan. Ano? Yes po. Oo, nako sir. Alam mo lahat to. Talagang pinag-aralan mo lahat ito, sir, ha? Opo. Tsaka, mahilig po ako bumuklat. Si sir. Mahilig ako bumuklat ng aklat. Tsaka, ngayon, kumukolekta na nga po ako ng aklat. Ngayon, about history. Opo. Pero sir, alam mo, dapat mayroon talagang katulad mo. Kasi, paanong mauunawaan ng mga darating pang henerasyon ang kasaysayan kung walang magkukwento na katulad mo? Yes po, totoo po yun. Kasi alam nyo po, mas magiging accurate po ang kasaysayan kung halimbawa may pinag-usapan tayong character. Mas accurate po yun kapag ang magkukwento ay kaanak. Kaanak? Kasi, si Alejo Santos, nakakausap ko po yung ilang kaanak niya, kagaya po ni Ate Aleli Canosa. Hello po, Ate Aleli. Ayan. And yung isa sa mga anak niya, si Betty Dumlao. Yan, isa sa mga nakausap ko. So may buhay ka pang references. Yes po. At binigyan po niya ako ng isang magazine na tungkol pala to sa buhay ni Alejo. At saka yung isa about sa record po ng Bulacan Military Area. Wow. Kita nyo na nga mga kabayat, lahat-lahat na. Di ba napaka-interesting ng ating topic ngayon? Pero teka muna bago tayo magpatuloy. Sir, bago tayo magpatuloy, ay paalala ko lang po sa inyo ha. Para sa inyong mga advocacy needs, mga kabae, mga seminar nyo, training o pangangailangan. Meron pa nga akong narinig mula kay Kabae Kat tungkol sa pangangailangan yung maliit na negosyo or whatever na magpapaunlad sa buhay ng mga kababaihan. Huwag po niyong kalilimutan ha. Tumawag kayo sa 0916-234-8154 at 0960-806-1237. Yan po ay sa ating Women's Center. Yan. Diyan po kayo tatawag, diyan po kayo pupunta, matutulungan po
tayo nila tungkol sa ating mga pangangailangan. Saan po ang Women's Center? Abay, dito po yan sa Provincial Capital Compound. No? Malapit po sa, katabi po ng post office actually at ng Integrated Bar of the Philippines. Nako sir, hindi tayo mauubusan. Ano? Talagang ang dami nating pwedeng pag-usapan ngayon. Pero ngayon, ang gusto ko naman tanungin at curious ako, yung suot-suot mo. Ay, opo. Ano ba ibig sabihin ng Marcial Bonifacio? Ayan, napaka-interesting po nito. Kaya talaga sinadya ko isuot ngayong araw. Tapos alam naman po natin na ngayong araw ang death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Ngayon, sa suot ko, ito po ay mula po ito sa Filibustero. Kaya if you want this t-shirt, pwede kayo umorder through online. Hanapin lamang ang Filibustero. Or pwede kayo pumunta mismo sa kanilang store kung kayo napupunta sa Intramuros. Kung alam niyo po yung tinatawag po nilang round table. Round table. Ay, narinig ko na yung round table na yan. Kaya lang di ko rin naiintindihan. Pero gusto ko maintindihan, sir, ano ibig sabihin nung si Marcial Bonifacio ba ay tao or I mean, siya ba ay isang bayani? Yan ba ay isa sa mga bayani natin? Okay. Bakit po? Ito po. Ang Marcial Bonifacio po, ito po ang pangalan ni Ninoy sa kanyang pasaporte. Bakit po? Kasi kung gagamitin niya ang totoong pangalan, hindi kasi siya ina-allowed na tumungtong o tumapak man lang dito sa Pilipinas. Di ba syempre, alam natin, noong 1981, lumipad ang pamilya Aquino sa Amerika. Bakit po? Kasi kailangan po ni Ninoy na magpagamot sa kanyang puso. Kasi may sakit na sa puso si Ninoy eh. Kaya hindi siya magamot, sabi nga ni Ninoy, siya may sabi nun, parang hindi po siya masyadong naasikaso doon sa ospital. May although, di ba alam naman po natin, para di tayo maging bias, hindi po ba nung panahon ni Marcos, marami po mga ospital ang ipinatayo. Opo. Hindi ba may heart center po tayo dito? Yes, opo. Si Ninoy, para sa kanya, hindi siya satisfied na doon sa serbisyo doon, kaya minarapat niya na hiniling na lang sa pamahalaang Marcos na payagan siyang lumipad patungong Amerika upang doon siya magpagamot. At nung siya nasa Amerika, yun nga po, gumaling siya, umayos muli ang pakiramdam, dahil syempre alam naman po natin sa US, mas marami pong mga yes po. At doon po, nung nasa Amerika po kasi sila noon, ay talagang doon sinulit ni Ninoy yung kasi syempre alam naman po natin, hindi po ba simula nung ibinaba ni Marcos ang martial law, nakulong isa si Ninoy sa talagang unang hinuli. Kasama sila Jokno, kasama sila yung ibang mga oposisyon. Opo. Kasi ang nangyari po doon, syempre habang panahon, hindi mo kasama pamilya mo. Ngayon, ano ang relasyon dito sa Marcial Bonifacio? Ano nga po ba? Yung martial, ibig sabihin, martial law. Ang Bonifacio, ibig sabihin Port Bonifacio, sapagkat doon po ibinilanggo si Ninoy. Okay. Kaya Marcial Bonifacio. Kasi pag ginamit niya po yung totoong pangalan niya sa passport, hindi po siya i-allowed na umuwi ng Pilipinas. Pwede pa lang magpagawa ng ibang pangalan, ano? Noong panahon na yun, ano? Paano yun? May birth certificate yun dapat para magkaroon ka ng passport. Di ba ngayon po kasi talagang mahigpit po ngayon eh. Opo. Kasi nga po syempre, noon pwede kang gumawa ng punta ka lang sa recto. Kaya po ba naging kasabihan yung recto? Opo. Totoo naman po kasi dami ko nakikita Ayun. So, alam niyo sir, ngayon ko lang naintindihan yung Marcial Bonifacio. Narinig ko siya, parang nabanggit in passing, pero hindi ko alam na siya pala yun. Opo. Siya pala yun. Kailangan niya magpalit ng pangalan para siya ay magkaroon ng pasaporte, makapunta sa ibang bansa at makauwi dito gamit ang kanyang pangalan na Marcial Bonifacio. Ito'y ginamit niya noong 1983. Ito yung pagbalik niya sa Pilipinas. Kasi ayaw siyang pabalikin sa Pilipinas eh. Ayaw. Kasi si Ninoy kasi noon, sinabi na niya sa pamilya niya noon na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Kumbaga, sabi nga, ang laban ay nasa Pilipinas, wala sa Amerika. Parang gano'n ang tema eh. Okay, oo. Sa panahon ngayon kasi parang yan ang mga hindi masyadong naiintindihan ng mga kabataan ngayon. Yung
Kagaya ng kwento mo na Ninoy Aquino ang nakalagay sa picture, pero Marcial Bonifacio ang nakapangalan. Honestly, sir, ngayon ko lang yun naintindihan. Bagsak pala ako sa history. Kung sakali, kung ngayon ako mag-aaral, babagsak ako sa history. Sa kurso mo, sir, actually, nag-doctorate ka, sir, di ba? Nag-doctorate. Sa ngayon po, ang meron lang po ako ngayon ay graduate po ako ng masters. And exactly, Masters. yesterday is ikadalawang taon na po. 2 years na po akong graduate ng masters. Congratulations! So, biglang gana na. Congratulations, sir. No? Kung tutuusin sa isang katulad mo, matanong ko lang, sir, sa batch mo, marami ba kayo na nag-graduate ng kurso niyo? Proud to say po, ako lang mag-isa ang graduate. Sobrang proud ang parents mo niyan kasi ikaw lang talaga yung nag-pursue. Pero hindi pwedeng walang katulad mo. Oh, si Daddy Hiron, yung father ni Kabae Kat, minsan naging guest ko yun eh. Dito naging guest namin. Alam mo, very interesting din ang aming naging talakayan. Hello po, baka nanonood si Daddy Hiron. Magandang hapon po sa inyo. Sana nanonood siya. Yung mga katulad nyo kasi, sir, napaka alam mo yun, yung talagang kung baga sa isang listener, talagang uupo ka at talagang all ears, pakikinggan mo kasi talagang napakamahalaga dahil ito ay may kinalaman sa kasaysayan. Matanong ko lang, sir, sa iyo bang pag-aaral bilang isang historian ay panglalawigan lamang bang kasaysayan ng iyong pinag-aaralan o lahat? Lahat po. Lahat. Even the world history, kasi alam nyo po, sabi nga sa akin ng professor ko, ako po talaga ako tutusin, kahit sabihin natin na major po ako ng kasaysayan, hindi po pwede, ako kasi favorite ko po talaga, gusto ko nagkukulong lang ako sa Philippine history eh. Pero kung tutusin, sabi ng professor ko, Jesse, wag kang magkulong sa Philippine history, pag-aralan din natin yung labas. Kasi ang pag-aaral po ng kasaysayan na hindi lang nahihinto sa Philippine history. And shout out po kay Ma'am Maxima Asisio ng La Consolacion. Kung nandyan ka pa ngayon sa La Consolacion, ako ang estudyante mo na naka one-on-one mo sa major subject. May natutuwa dito, parang professor din siya. Ayun. Opo. So, sila yung mga hindi mo makakalimutan. Sila yung talagang humubog at umugit sa iyong pag-iisip tungkol sa history. So ngayon, hindi lamang kasaysayan ng ating lalawigan, ng ating bansa ang iyong sinasaliksik. Yes. Nagsasaliksik ka rin para sa buong kapuluan, buong mundo para sa ganoon, sir, ang layunin ba nun ay para mapagkumpara mo o para maunawaan kung bakit nagkakaroon ng digmaan? Yes, para isa na po doon, para maunawaan ko kasi syempre, pag-aaralan mo din yung ugali ng bawat bansa eh. Pag-aaralan mo hindi lang kasaysayan nila, pati kultura nila. Halimbawa ngayon, sa Araling Panlipunan, sa grade 7, ang lesson pa po namin ngayon until now is tungkol sa geographic location. Actually po, ang sakop na namin ng pinag-aaralan sa AP is yung Southeast Asia na lang. Dati buong Asia yan eh. Southeast Asia, yan ay ang Pilipinas. Yes, kasama po tayo doon. At syempre, focus, isa pa doon, dahil Southeast Asia, focus yung Pilipinas syempre. Siyempre, dahil yun ang ating sarili, no? Yes po. Kultura, ugali, no? Yung mga pamahiin nila, yung mga pamamaraan nila. At siyempre, ang pamahalaan. Yes po. Government, yung klase ng gobyerno na kanila. Kaya nag-interested sa akin, hindi lang kasaysayan, siyempre, pinag-aralan ko din po yung mga paano gumawa ng batas, ano ba yung klase ng mga gobyerno, kasi social science din po ang history eh. Hindi lang history dapat ang focus ko talaga. Meron din na tinuturo dyan yung, halimbawa po, nagturo ko sa senior high school sa Yanga before. Naging subject ko pa nga noon is yung Philippine Politics and Governance. Pero papasok pa rin ang Philippine History. But
anong klaseng gobyerno, halimbawa, anong klaseng gobyerno ang meron ng Pilipinas simula nung pre-Spanish, Spanish period, American, Japanese, hanggang sa ngayon. And then, ngayon, titingnan ko, ano naman yung umiiral na pamahalaan sa ibang bansa? Paano nga ba sila namumuhay? May pagkakaiba ba sa atin? May pagkakapareho ba sa atin? Kasi sa pag-aaral ng kasaysayan, hindi naman, ako sinasabi ko lagi sa aking mga mag-aaral, hindi naman kailangan kabisaduhin nyo. Kung history major ka, kailangan talaga. Na? Shout out sa mga BA history students ko sa Dalubasaan, mga naging estudyante ko. Ngayon hindi po naging professor nila din ako sa Western Civilization. Western Civilization. Teka sir, baka magtampo eto at ating i-shout out ang mga nakatutok sa ating programa ngayon. Siyempre, ang PKKB Bulacan ay naririyan. At ang kumare ko na nasa Amerika, ayan Mars, mag-aaral tayo ng history. Si Kumaring Lulu Fajardo Cabrera. At syempre, si Miss Kyla ay kasama rin natin. Sir, eto sabi niya, go Sir Jess, Princess Cyril Tabunar. Ay, advisory class ko po yan. Yan. Sinabi ko sa kanila, manood talaga sila. Opo, Patricia Ann Castro. Ayan. Siyempre, ang ating komisyonada, si Ma'am Commissioner Salumeu. Sabi, Sir, si Chloe Arian Reyes. Ay, advisory class ko rin po yan. Oo, nakatutok sila sa iyo, sir. And then, Christian Mortega, thank you. Thank you, sir, for watching. At ang aking kaklase sa Dayalicatma, Maria Mercedes Caballero. Hello, sister. Nathan Dump. Ano ba yung Nathan Dump? Sir Jesse. Naku, estudyante mo na naman. Sigurado po, estudyante ko po ito. Opo. At ang sabi nga niya, ang talino mo po, sir. Di naman. Share mo sa kanila yung talino mo na yon, di ba? Kaya yun po ang purpose ng aking trabaho Opo. Yung ma-share natin. Opo. Pero mo, sir, nag-iisa ka palang nagtapos ng major in history. Yes po. Sa La Consolacion, batch 2015. 2015. Ako, pinapalakpakan yun. Kasi nung graduation namin nun, ako yung walang karapatang malate. Kasi ako yung unang-unang papasok sa bulwagan. Wow! Talaga naman. Ako, sir, napakaswerte. Napakaswerte ko kasi nakasama kita ngayong hapon na to. Diba? Dahil masyadong mayaman ang iyong diwa, ang iyong kaalaman, at lalo akong naging interesado na sana mas malawak pa yung pagkakataon na makasama ka o makilala kita. Kasi, alam mo sir, bakit? Siyempre bilang isang Pilipino, doon na lang muna ako sa Pilipinas, no? Bilang isang Pilipino, dapat alam mo kung anong nangyari sa kasaysayan. Totoo po. Kasi alam nyo po, yung mga taga-ibang bansa, pag tinanong mo sila kung ano kasaysayan nila, sasagutin ka nilang diretso. Pero ang nakakalungkot, bakit sa atin hindi? Sasabihin sa'yo, ano ko ba yan? Aanin ko ba yan? Ano ba yan? Makakatulong ba yan sa pagbaba ng presyo ng bilihin? More on economic, ano po kasi yung mga reasonable po nila. Yes, opo. Naranasan ko yan, sir. Parang I think it's in Vietnam. Kung paano lang binavalue yung kanilang history. Opo. Kung paano yung ninuno nila noon, yun pa din yung kanilang pinananaligan hanggang sa ngayon. Sa atin kasi, ibig sabihin, sir, hindi natin masyadong na-push o hindi natin masyadong ang ating paaralan ba ay kulang sa... Siguro po, para sa akin po, kulang sa oras. Kasi alam nyo po sa amin ngayon, sa matatag curriculum, 45 minutes per subject lang. Kulang po yun, Sobra. Kasi nung nagtuturo na ako sa college, 3 hours. Kasi nagtuturo po ako sa BTech ngayon ng The Life, Works, and Writings of Rizal. Wow. Kaya sabi ko, kung ito ay 45 minutes, baka sabihin ko pa lang na Rizal was born in 1861. Goodbye class. Dahil sa haba ng 45 minutes. 3 hours to. So umabot kami hanggang sa si Rizal ay mag-aaral na sa Ateneo. Yun yung naging topic namin kagabi. I hope you won't mind, sir, kung maitanong ko to. Kumusta naman ang mga bata pag tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan? Yan. Parang naging curious lang ako. Kumusta po ang mga bata? Hindi ko tutusin po.
sabi po nung iba, depende po sa teacher eh. Oh. Alam niyo po kasi ako, sabi ko ako, malakas ang bunganga ako. Nakalapel po ako pag nagtuturo pa ako. Sabi raw ng mga teacher ko, Sir Jesse, dinig ka sa ground floor. Nasa fourth floor yung klase ko. Aba, talaga, sir. O di pati sila natuto. Di siya okay lang, di matuto sila. Sa akin lang po, challenging po pag gantong oras. Oo, dahil yung, yung... Alauna. Mm-mm. Yung major subject ko nga noon na history, kahit sabi mo favorite ko yan, kahit one-on-one kami, gumaganyan na ako. Pumipikit din ako. Siya sabi ni Ma'am Assist yun nun. O sige Jessie, tuloy na lang natin sa susunod na meeting. Inaanto ka na Eka. Kung nakikinig ka man, Ma'am Assist yun. Oo. Ay, sir, ubusin mo na. Gugulin mo na yung oras natin. I-shoutout mo na ng i-shoutout yung mga kailangan nating i-shoutout. Okay. So, Sigurado marami yan. sigurado po. Again, shout out po. Ayan, ayan si Gerald Jacob, kapatid ko po iyan. No? Shout out po muli sa Giginto National Vocational High School. Ano na po ba ang napag-usapan po dyan? Paki-marites na lang po sa akin. Paki-marites na lang po sa akin mamaya. Sa Dalawasaang Politekniko na Luzon ng Baliwag, kay attorney, hello po attorney, although nasa loob po ng aming Dalubasaan, yung tinatawag po natin na Sentrong Saliksikan ng Baliwag, sa pangunguna po ni Sir Giovanni Labaw, kasama po dyan ay si Benji Casi, no? Siya po yung nagtatagpo ng organisasyon ng mga history major sa BTEC, ang BTEC Makabayan. At syempre sa lahat po ng mga professors, kapwa ko professor, mapa-part-time or full-time. And bukas magkakaroon po sila sa buong maghapon ng pagdiriwang ng buwan ng wika na gagawin sa Star Arena sa Baliwag. May activity yun. Ano, Yes sir? po, kaso di ako pwede dahil part-time nga lang ako at mas full-time ako sa Giginto. Sayang po. And shout out din po sa lahat po ng mga estudyante ko at sa aking mga dalawang anak-anakan na si Mona at saka si Jandy. Kahit na sabihin natin hindi ko po sariling anak, hindi ko po kadugot, minahal ko po yan dalawang yan. Oh, napakaswerte nila, sir. And kay Catherine, hello. Sa alam mo na yon. Oh, may secret pa si sir. Pero, siyempre ako, shout out ko lang sa aking mga kabae Kat, kabae Kyla, kabae Remy, at siyempre sa komisyonad, sa ating chairperson ng PKKB, si Ma'am Eva Fajardo, at mga komisyonadang mga sisipag na talagang mga kababaihan ng ating lalawigan. Ano po? Sa inyo pong lahat na tumutok sa atin ngayong hapon na ito, ay nako, maraming salamat po. Nakakatuwa lang, sir. Alam mo, sir, naisip ko lang, no, habang pinag-uusapan natin ng mga mahalagang tao na to ng ating kasaysayan. Actually, ang bawat Pilipino ay pwedeng gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon. Maliit na maliit man ito, pag tayo ay naging mabuting Pilipino na nagmamahal sa ating bansa at siyempre lalong pinag-iigi natin ang ating pamilya, ay makagagawa rin tayo ng kasaysayan, magandang kasaysayan. Totoo po yan. Sabi ni Doc Ambet Ocampo kasi, hindi siya naniniwala sa history repeats itself. Bakit? Kasi tayo ang gagawa nung ating kasalukuyang kasaysayan. Yes. Okay, hello po kay Sir Xiao Chua. Of course, mga idol ko po yan. Doc Ambet Ocampo, yung mga historians po natin. Hello po sa inyo. Doc Jimmy Veneracion. Yan. Pero sir, syempre gusto ko ipaloob dito sa ating programa dahil alam mo ba, sabi nung isang kaklase ko to sa pag-aaral ko ng catechetics, sabi niya, si Sister Imelda Santos, napakahusay naman po niya, nakakabilib. Diba sir? Nako, nakakatuwa sir talaga na nandito ka at dahil naririto ka nga, hindi man ako papayag na hindi kita bigyan ng pagkilala. Kaya gusto ko sanang, tawagin ang ating isang kasama. Halika rito. Sapagkat pagkakaloob natin yan sa loob ng ating programa. Ayan. Narito po, sir. Ayan. Babasahin ko po ang certificate. Republic of the Philippines, Province of Bulacan. Province of Bulacan,
City of Malolos, Bulacan, Certificate of Appreciation. This certificate is wholeheartedly awarded to Jessie G. Kaling, parang double L ko yung ano. For lending his time and knowledge as guest speaker of Basta Bulakenyo Radyo Kapitolyo, Boses ng Bulakenyo, with the topic of Buwan ng Kasaysayan at Tahiyas ng Bulacan Convention Center, Capital Compound, City of Malolos, given this 21st day of August 2024. Siyempre, ang lumagda dito ay ang chairperson ng PKKB. Kaya sir, nako, sir, napakadami naming natutunan ngayon. Okay, so closing na po tayo. Yan, matapos pong bigyan natin ng munting pagkilala. Nako, dahil talagang napakaswerte po natin ngayong hapon at nakasama natin si Sir. Sana may isa pa uling pagkakataon na makasama ka namin. Walang problema. Opo, sige sir. Sadali po. Pwede umirit na lang. Opo, sige Okay. sir. At yan po, ang history natin sa araw na ito. Ang hindi lumingon sa pinagalingan, na stiff-neck yun. Subscribe to my YouTube channel, History with Sir Jesse, para sa iba pang mga episode. And follow us on Spotify. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Pilipino ko sa isip at sa puso. Wow, Pilipino ka sa puso. Nako, talaga naman punong-puno tayo ngayon ng kaalaman. Super swerte natin ngayon. Pero mga kabae, eto na naman, magpapaalam na naman ang ating programa kasi tapos na ang ating oras para ngayong hapon. Sa pansamantala nating paghihiwalay, lagi nating tatandaan ha. Basta Bulakenya, tiyak maganda. Basta Bulakenya, minamahal ng madla. Basta Bulakenya, alam ang kasaysayan. Basta Bulakenya, parating maligaya. Basta Bulakenya, lahat kayang-kaya. Basta Bulakenya, pinagpala. Basta Bulakenya ka. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po.